I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen.
When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. Amen. Naimbag nga Thursday morning kakabsat. And once again, it's May 22. Ang bilis ng panahon. May 22 na imbag nga morning sa bawat isa po sa atin. At sa mga nakikinig dyan, yung mga nakasama namin po dyan sa Google Meet. And paki-open po ng camera para nagkakakitaan po tayo. And ganun din sa mga nasa Facebook Live, magandang umaga po sa inyo. At sa mga kasamahan ko rin po na nandito sa studio, sa studio. Yan. So, bibigyan ko muna ng pagkakataon yung kasamahan ko dito para bumati. Baka may gusto kang batiin. Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa mga nanonood po sa FB Live. Ganun din po sa mga nasa Google Meet. Enjoy po natin ang pakikinig po ng salita ng Diyos. Yan lang po. And amen. Yan. Sir Mark, baka may gusto ka rin batiin. Ayos, mamaya na lang daw kasi hindi pa nag-review yung babatiin niya. Hindi pa nag-review. Amen. And nasa naman po, Google Meet. And baka meron pa kayong gustong batiin. Batiin niyo po. Ma'am Isabel. Naimbag nga agsapak kada tayo binabati ko binabati ko ang lahat ng nanonood. Salamat po, to God be the glory. Pangalanan mo. Ma'am Virgie. Yan, good morning po sa ating lahat at may kulang yata dyan sa studio. Good morning sa inyo dyan sa studio. Yan. So, good morning din. And sa mga nasa Facebook Live naman po, babatiin po natin sila. And, tatlo lang itong lumalabas. Yan, good morning po kay Ma'am Raquel, dyan sa Cagayan. Morning din ba dyan sa inyo? And kay Sir Digno, good morning po sa inyo. Sir Asherto, magandang umaga po. Ma'am Sheila, good morning po sa inyo. And Ma'am Benny, good morning po. Sir Brad Philip, yan, kung kaya naman ay maganda na makapag-join ka sa Google Meet. And Sir Ariel, good morning po. Ma'am Nelda Bore, good morning po sa inyo. And Ma'am Jen Campana, good morning din po sa inyo. Saan po kayo? Yan, sino pa? Apat na to. Saan yan? Ayan, at sa lahat ng nakikinig,
sa lahat ng nakikinig na hindi po nag-comment, good morning pa rin po sa inyo. And meron tayong 11, 12 viewers and hindi man po namin nabanggit yung pangalan po ninyo. Yan, pero good morning pa rin po sa inyo. Yan, so yun pa lang po. Yan. Napaganda po yung ano po natin last week ay yung ano po natin, yung lesson po natin ay patungkol po sa mga mothers. And once again, salamat sa mga mothers. Then paghandaan natin this coming June kasi fathers this coming June. And napakaganda na sa ating mga sa mga anak na nakikinig meron tayong halos isang buwan or 2 weeks. Kailan ba yung fathers second week? Second or third week ng June ay ito po yung Father's po natin, yung Father's Day po natin. Kaya meron pa tayong isang buwan na paghahanda para sa celebration ng ating Father's Day. Yan. So balik po tayo sa ating pong lesson sa buong buwan na ito patungkol po sa soul winning and committed in soul winning and discipleship. And 'di ba? Yan, napakaganda yung po natin ngayon, napakaganda yung topic na ibinigay ni Pastor na ito po yung magre-remind sa atin, sa mga naririnig po natin Tuesdays to Saturdays and magre-remind po sa atin, ito yung tutulong sa atin para maging committed po tayo sa ginagawa po natin. Ano pong ginagawa po natin? Yung soul winning at pagdi-disciple po natin. Yan. So sa mga nakikinig po dyan, kung meron man po kayong gustong maidagdag sa po natin, sa topic po natin, pwede po kayong mag-comment. I-comment niyo po kung ano po yung karanasan niyo sa soul winning, ano po yung karanasan niyo po sa discipleship. Yan. So maaari niyo pong i-comment po yan. And malay po natin, yung experience po ninyo, naging experience din ng iba or mai-experience pa lang ng iba. Diba? And makakatulong sa iba na gumagawa ng soul winning, makaka-encourage sa iba. So malay natin, may mga hindi marunong mag-soul winning dyan, pero dahil na-share ninyo yung experience po ninyo, yan, na-encourage po sila at mula po dyan, natututo din po sila. Yan, so soul winning and discipleship. And kaya naman, para makarami po tayo, and Ma'am Virgie, umpisahan mo na. Yan, so good morning po ulit sa ating lahat. At anyway, later na lang, Ma'am Ruby, yung mo. Yan. Yung sa last time, yung sa commitment to our soul winning and discipleship, yung last na nabanggit ko is about having compassion. Ano yung kailangan natin? Yan, para maging effective tayo para mag-work out yung commitment natin, 'di ba, sa soul winning and discipleship. So nabanggit ko yung nung last is about compassion. Yan, just like Jesus Christ having compassion to the souls. Yan, to the lost souls, even to sa mga sa brethren, 'di ba? Sa kapatiran. Yan, kasi sa mga disciples. Ayan, and this time sa Matthew chapter 9 pa rin. Matthew chapter 9 verses 35 to 38. Ayan, basahin ko lang. Ayan, yung sabi niya dito, and Jesus went dito na lang sa verse 36, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. So ito yung verse na nabanggit ko nung nakita ni Jesus Christ yung isang village na yung mga tao ay scattered. Yan, having no shepherd. Kumbaga they fainted, having no shepherd is andun yung nila exhaustion, di ba? Spiritually, physically, di ba, oppressed. Ganon. Kumbaga physically physically and spiritually oppressed. So this time dahil dun sa sinabi niya, 'di ba, na dun sa compassion na pinakita niya. Ayun, so naging yun yung nag-cause sa kanya, 'di ba, ng compassion, and so are we na disciplers at saka disciples at the same time at soul winners na kailangan natin ng compassion. After all ng 'di ba yung sinabi niya dito sa verse 37, itutuloy lang natin. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few.
So, yung pagka-describe niya that time, syempre, sa dami ng souls, yung mga lost souls, sa dami ng nangangailangan, na hanggang ngayon naman napapansin natin yan. So, ganun pa din yung kailangan natin. Yung sabi niya na harvest is truly plenteous. Madami talagang souls sa labas na nangangailangan, di ba, ng salvation ng gospel. And madami ding mga souls na nangangailangan ng comfort natin ng disciples, di ba? Kasi hindi nila alam kung anong gagawin, paano magsisimula, di ba? Kahit sabihin mong newly baptized na sila. And these days, yung comfort talaga yung kailangan nila, di ba? Yung affection natin sa kanila, yung compassion, yung guide natin, di ba? So from soul winning to discipleship. And dito sabi niya, dahil sa kulang ng laborers, and obviously naman sa church natin, di ba? Sa ating church, kulang din talaga tayong ng laborers. At ako nga, mag-isa ko, di ba, sa area, kulang talaga, di ba, ng mga kasama. May kasama ko si Krisha, yun yung tinuturuan ko pa, di ba, na kasi high school pa lang siya, and ganun. So, may mga kailangan mo talagang mag-double time, di ba, minsan, kasi nga, kulang talaga ng laborers, di ba, lalo na sa mga soul winners. And dito sa sabi niya, anong gagawin natin? Sa verse 38, sabi ni Jesus Christ, "Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into the harvest." Ayun. So, sa hindi lang naman, kasi andun yung prayer, hindi lang naman sa ipagpo-pray natin na dadami pa yung laborers, madagdagan pa. Pero most of all, na kailangan natin sa commitment natin, di ba, sa soul winning and discipleship is yung fervent prayer. Yan. Para sa sarili natin, para sa iba. Kasi hindi dapat hindi dapat nawawala yung panalangin. And kumbaga, mas nag-i-intensify pa yung pagiging prayerful natin, di ba? As soul winners, kung tayo ay committed sa soul winning and discipleship. Dahil yan ang baon-baon natin eh. Yan lang ang meron tayo na kaya nating gawin, 'di ba? Para maging mag-manifest, 'di ba? Mas lalo mag-manifest yung kapangyarihan, yung grace ng Panginoon mag-manifest sa mga tao na pinagpo-pray natin. At hindi lang talaga yung mga lost souls din pray natin, 'di ba? Yung kasamahan natin. Yan, sa Great Commission. So, kung sino yung nakikita nating, di ba, nanghihina, di ba, sa soul winning and discipleship, and yung mga nangangailangan, yung alam na nakikita natin yung weakness ng iba, di ba, pinapanalangin natin kaysa yung reklamo natin, di ba, yung parang ano ba naman itong taong ito, yung ganun, di ba, kaysa kinakriticize mo, di ba? So, kung nakikita mo naman na weakness, so we have to pray for them. And we must really be prayerful. So, yun yung last, kasi hindi naman siya last, pero isa sa mga armor, di ba, na kailangan natin, weapon na kailangan natin pagdating sa commitment sa soul winning and discipleship. Kasi nga, alam natin ang prayer ay isa sa mga nagpapalakas sa atin, at yan ang natin, breathe natin, hininga natin, di ba? At so, dito sa sabi niya, syempre may condition naman. Kung tayo ay kailangang maging prayerful, dapat may commitment, di ba, na dapat tayo ay andun din yung natin. Kapag tayo committed, andun din yung sinasabayan natin ng panalangin. And pero may mga condition din, di ba, kapag tayo ay talagang sincere sa panalangin natin. Di ba? Sabi niya dito sa Psalms chapter 68, si David, sabi dito sa Psalms chapter 66 verse 18, yan, i-ano ko lang. Ayan ko lang. 6 verse 18. Ayan, sabi niya dito, sabi ni David, "If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me." Diba? So as long as we do not regard iniquity in our heart, kasi nga, soul winning, commitment to soul winning and discipleship, yung natin, diba? Yung gawain, yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. So, basically, nire-remind ko nga yung mga young people pag tuwing soul winning on Sundays,
sa church na during after lunch na sinasabihan ko sila na kailangan bantayan talaga yung sarili. Kasi number one na kung talagang tayo ay sincere sa pagiging soul winner natin and discipler natin and yun, kailangan talaga bantayan natin yung sarili natin. Kasi unang-una na talagang i-attack ni Satan is yung testimony natin. 'Di ba? Para mawalan tayo ng confidence, 'di ba? Ayaw ng kaaway na 'di ba na magkaroon tayo ng confidence to win souls and disciple. So sisirain niya muna, aatakihin niya talaga yung testimony natin. Kaya dapat maging watchful emotionally, mentally, 'di ba, spiritually, physically. Ayun, kaya dapat tayo is always ready kasi battleground yung ano natin nasa battleground tayo. And mahirap talaga kasi lalo na these days na ako talaga naniniwala ako na sobrang double time ang job low these days. Kasi makikita mo yung pagbabago, yung nag-intensify yung mga attacks, di ba? Na yung dati madali lang, parang ano, pero bakit ngayon parang ang hirap-hirap, tapos ang dami ng mga twists, ang dami ng mga ano-anong mga nangyayari sa paligid, di ba? To distract us. Ayan, ang daming ginagawa ang Diablo na ano para ma-distract tayo. So kapag tayo talaga hindi tayo aware sa salita ng Diyos, kapag tayo hindi tayo sincere sa pag-absorb, sa obedience natin sa salita ng Diyos, hindi tayo nagduduel, 'di ba? Hindi tayo dependent sa panalangin, hindi tayo dependent sa salita ng Diyos, 'di ba? Talagang ma-shake talaga tayo. I mean, talagang masusway and hindi natin kakayanin na maging consistent. Yun. So biyaya lang talaga ng Panginoon na tayo is nagsusurvive hanggang ngayon, 'di ba? Kasi without grace na kung hindi tayo magpapagamit, kung hindi tayo prayerful, and hindi tayo gagawa ng paraan like yung mag-intensify tayo sa prayer natin, 'di ba? Lalo na dito sa commitment natin. Talagang hahatakin talaga tayo pababa, 'di ba, ng kaaway. So number one, yun nga yung si David na 'di ba sabi niya, if I regard iniquity, kaya kailangan bantayan natin ng sarili natin na wag tayong matrap sa temptation, wag tayong matrap sa wag tayong matrap sa kasalanan. Wag nating hayaan yung kasalanan na mangibabaw sa atin. Wag nating hayaan yung pride, 'di ba, na mangibabaw sa atin. Dahil nga isipin natin we are winning souls and we are, 'di ba, discipling. Kaya nga lagi kong sabi ko, grabe, kinakabahan ako minsan sa sarili ko kasi sabi ko, Lord, nananalangin ako, kinakausap ko lang ang Panginoon kasi sabi ko, pag may mga nangyayari, yung ganun, I have to, sabi ko, hindi, kailangan ko maging blessing. So lagi kong mina-mindset yung kinukondisyon din yung sarili ko ng Word of God, tsaka prayer. Yan, pagising ko ng umaga bago matulog, yan, bago mag-area, ganun din yung ginagawa ko. So nag-i-intensify instead na unlike before. Yun, so ganun po yung yung parang the way I handle yung yung sa commitment ko sa soul winning and discipleship. I always make sure na hindi ako nagiging stumbling block sa iba. Yun, kasi ang hirap, mahirap mag-soul winning. Ang hirap, parang hindi mo kakayanin na mag-soul win at hindi mo kakayanin or mag-disciple kung wala kang confidence or kumbaga hindi magiging out of passion, out of compassion. Yan, magiging superficial na lang kapag ikaw ay nagsusoul winning and hindi mo chine-check yung sarili mo, 'di ba? So sa last talaga is yan, kailangan talaga natin maging prayerful. Yan, para sa sarili natin at sa iba. Ayan, kailangan din natin ipanalangin yung iba. Yan. So, yung pagiging prayer, yung nabanggit ni Pastor is discipline, self-discipline din, 'di ba? Yung pagiging prayerful natin. And we know na these days talaga is iba. Yan, iba yung attack ng kaaway sa in all aspects of our lives. Yan. Yung sabi ni Pastor, 'di ba? Konting nga lang, 'di ba? Paalis ka pa lang sa bahay or 'di ba sa along the way pa lang nadidistract ka na, 'di ba? Sa church pa mismo, patiran mo na mismo, 'di ba? Madidistract ka talaga, gagamitin pa ng Diablo to distract you or to sway, parang
i-ano pa yung testimony mo, yung ganun. So, anything can happen yun sa atin. Kaya it's a test of attitude, a test of character. So, ang daming mga nangyayari kapag tayo ay hindi aware, yan, kawawa talaga tayo. At konting ano lang talaga, konting mali natin. Diba? Ano na, kumbaga, malaking bagay na yan para ikasira natin at para hindi tayo maging effective. Ayun. So, dito sa ano, sabi niya sa, ayun nga sa Ephesians chapter 6 verse 18, diba? Na prayer is one of the armor. Yan, putting on the whole armor of God. Kumbaga, andyan na yung salita ng Diyos, andyan na yung faith natin, diba? Yung shield, diba? Andyan na yung ano, and isa dyan sa mga kailangan talaga on the spot is prayer, diba? Kasi we cannot survive without praying. Yan, hindi natin kaya ang kaaway, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin anytime, di ba? Na pwede nating ikabagsak kung hindi tayo prayerful. Ayan, so kahit nga ang ating pastor, di ba, kahit nga lahat ng kailangan nating maging prayerful kasi nga as a church, yun, hindi lang yung syempre kailangan talaga yung sarili natin kasi nga tayo mismo yung magsusoul winning, tayo mismo yung magdi-disciple. So, yun. And dito sa ilas ko lang dito sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Nasabi niya dito, ayan, 1 Peter ayan, chapter 5 verse 8. Sabi niya dito, be sober, be vigilant because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Ayan, kailangan natin maging aware. Ayan, paano tayo nagiging aware sa mga ito kung lagi tayong syempre nagdudwell na sabi ko, lagi tayong dependent sa word of God na bawat kilos sa decision makings natin, paglabas natin, yung baon-baon talaga natin yung salita ng Diyos. Hindi yung sarili nating yung wala ka sa mood tapos yung nangingibabaw sa iyo is yung galit mo or yung 'di ba, yung reklamo mo. Iba yung mga nangingibabaw sa iyo is yung sinful nature mo, 'di ba? So yung flesh so dapat tayo is laging yun nga yung spirituality, 'di ba, na kailangan nating maging aware, maging alert. Yung sabi niya dito putting sa verse 8, sabi niya dito, be sober. Yun, be calm, have self-control, 'di ba? Na kasi kung tayo is laging 'di ba out of nowhere nagmo-mood swing or whatever na nangyayari na naapektuhan tayo sa nakikita natin, yung mga ganun, 'di ba? Wala, dun pa lang is yun, we are defeated. Kaya it's a battleground. 'Di ba yung kinalalagyan natin. And sabi niya dito, be vigilant. Yan, be alert, be watchful. Ayun, so yun na yung nabanggit ko kanina na bantayan natin yung sarili natin, lalo-lalo na pagdating sa testimony. 'Di ba? Na kailangan natin ito yung mga yung nabanggit ko sa mga young people kasi syempre syempre sila talaga hindi pa nila nakikita yung so palagi silang inaalalahanan. Ayan, pinapaalalahanan. And dito yung be vigilant, because your adversary the devil as a roaring lion walketh about seeking whom he may devour. So anytime pwede tayong i-attack. Kaya ito yung dapat nating i-consider yan pagdating sa commitment natin sa soul winning and discipleship. Yan, all aspects naman sa lahat ng sitwasyon. Kailangan natin ito na to keep in consideration na yun nga we may fall anytime. Kaya nga sa biyaya lang ng Panginoon tayo
nagsusurvive. Ayan, kaya kung wala tayong consistency, yung hindi natin siniseryoso yung preaching, yung mga ganun pa lang. So, kawawa talaga yung mga susunod, wala tayong affected at hindi na tayo nagiging encouragement. So doon sa ang dami nating ma-realize din, di ba? Ang dami nating mauunawaan. Yan, ang dami nating maiisip na ikabubuti natin for the betterment. Yan, kasi pagkausap mo ang Panginoon, iba di ba? Pag sa kanya mo lahat sasabihin, yun, iba yung it's between you and God. Yan, ang dami niyang i-reveal sa'yo. Ayan, and on the spot talaga ang prayer. Kapag nakita ng Panginoon yung sincerity mo sa dalangin na kinakausap mo siya, ayun. Kaya yung mga, in my case na hindi, may mga answered prayers din na matagal kong pinanalangin, tapos naging answered prayer, yung mga souls na pinanalangin ko na madala ko sa simbahan, yan, nasagot naman ng Panginoon and nadala ko sila. So, ibig sabihin, na yung accountability, andun talaga yung di ba, yung i-reveal ng Panginoon na sa'yo kung paano mo na i-handle, di ba? So, the fact na andyan na yung mga souls, yan, bantayan mo sila, i-supervise mo, tingnan mo kung ano. So, doon ako, this time, mas nagiging sensitive ako sa mga disciples din. At sa mga souls na nadadala ko sa church or nagiging sensitive din ako. So, I really, yung prayer list at yung na mas na-value ko talaga yung nililista, yung mga bawat pangalan na nai-encounter ko, at saka yung mahalaga talaga yung nililista ko, yung mga pangalan, tapos pinapanalangin ko din talaga. So hindi ko ito masyadong gawain noon, pero naging habit ko na ngayon. Yan, dahil nga nag-commit din ako, di ba, sa everyday soul winning. Yun. Kaya syempre, nag-commit ka kung hindi ka naman prayerful, di ba? So, yun. And I guess talagang yun yung talagang yung isa sa mga discipline na hindi talaga ginagampanan. Minsan, magsasabi tayo, praying for you, pero hindi natin alam kung pinagpo-pray ba talaga natin, di ba? Ayun. Sinasabi lang, sige, panalangin, sige, pag-pray na lang natin yung mga ganun-ganun, pero hindi natin alam kung pinag-pray ba talaga natin or sinusulat ba talaga natin. Kasi usually pag may na-encounter tayo, di ba, na sitwasyon, tas pag-pray na lang natin, ayun, mahilig tayong mag-respond, di ba, na ipag-pray. Pero yun nga yung sabi ni Pastor, pinagpo-pray nga ba natin? Diba? So, yun lang naman, doon lang ako mag-i-end. And back to Ma'am Janita. Ma'am Virgie, at yun nga, kung meron man tayong bago natin gawin yung soul winning and bago natin puntahan yung mga disciples po natin, ang hindi dapat natin kakalimutan ay yung panalangin. Diba? Napakahalaga yung role ng panalangin kapag tayo ay nagso-soul winning. Kaya kaya lagi yung sinasabi ni Pastor na siya nga before siya na lumabas at mag-win, nagpo-pray muna siya. Nagpo-pray muna siya, pinagpo-pray muna niya yung makakasalubong niya, ipinagpo-pray muna niya yan. Di ba? Yan, kaya nga sa soul winning, meron tayong tinatawag na spiritual preparation na kinakailangan bago ka mag-win ng kaluluwa ay handang-handa ka na. Hindi lang yung physical and yung naka-ready, but then pinakamahalaga na i-ready natin yung ating spiritual. At kasama na po dyan yung prayer. Yan. So, thank you po, Ma'am Virgie. Nandito po tayo sa Romans chapter 10. Romans chapter 10. Romans chapter 10, verse 13. Yan, sabi po dito, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good tidings. Yan, so sa binasa po natin po dyan, yung binasa po natin dyan na verse, yan, so makikita natin dyan sa mga verses na yan na merong kinakailangang maligtas. Yan. So, ayon po sa verse 13, sino po yung maliligtas po diyan? Yan. So, sabi diyan, for whosoever shall call, yung tatawag
yung tatawag, di ba? Yan. So, pero bago tatawag, ano po yung dalawang bagay, dalawang hakbang na dapat na maisagawa? Yan, yung sinasabi po diyan sa kasunod na verse, to hear and believe. Di ba? To hear and believe. So ano po dapat yung marinig? Ano po dapat yung panampalatayan, sasampalatayanan? Yung sasabi po diyan sa verse 15, the gospel of peace. 'Di ba? Yun po yung sasampalatayanan. So paano po yan mangyayari? Paano may maliligtas? Paano may makikinig, may maniniwala sa gospel of peace? Yan. So kung merong maghahayag. Yan. So sabi nga diyan, 'di ba? How then shall they call on him whom they have not believed? And how shall they believe in him whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Yan. So, kinakailangan ng maghahayag sa kanila. Kaya yun yung ginagawa natin na soul winning. Yan. Di ba yun po yung ginagawa natin na soul winning? Dahil ang soul winning, wag na pa natin kakalimutan, yan, ang soul winning ay yung pagtuturo natin, pangangaral po natin ng pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas na Panginoong Kristo Jesus. At paghihikayat sa kanila, sa ating mga sinisyaran na magsisi ng kasalanan at tumanggap sa ating Panginoong Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun po yung soul winning. Yan, di ba? Yun po yung pinipresent po natin. And pinipresent po natin kapag tayo po ay nagsosoul winning. Kaya nga, kahit bata and kayang gawin yung soul winning. Yan, bakit? Kasi hindi na kinakailangan gumraduate. Laging sinasabi ni Pastor yan sa atin, hindi natin kinakailangan gumraduate sa pinakamagandang university or pinakakilalang university. Hindi natin kinakailangan tumanda para gawin yung soul winning. Yan, so kahit bata kayang gawin yan dahil ang ipoproklama natin, ang ihahayag po natin yung pagkamatay, pagkalibing, muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo Jesus at paghihikayat sa kanila na tanggapin din ang Panginoong Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan, kaya tingnan po natin sa Acts chapter 4. And Acts chapter 4 verses 1 and 2. And Acts, Matthew, Mark, Luke, John, Acts. Acts chapter 4. Yan. So sabi po ng Bible po dito. And Acts chapter 4 verses 1. Yan, sabi dyan, and as they spake unto the people, the priest and the captain of the temple and the Sadducees came upon them, being grieved that they taught the people and preached through Jesus the resurrection from the dead. And they laid their hands on them and put them in hold unto the next day, for it was now eventide. Howbeit many of them which heard the word believe, and the number of the men was about 5,000. And sabi dyan sa verse 4, and many of them which heard the word believe, and the number of the men was about 5,000. So sabi po dyan, meron pong number ng souls na nasave po dyan sa Acts chapter 4. Yan. So ilan po yung naligtas po diyan. Yan. So sabi po diyan about 5,000. So paano po sila naligtas? Yan, paano nila nalaman? Yan, sabi diyan, taught and to the people and preach. O di ba? Meron pong nag-preach, meron pong nagturo, meron pong nag-preach. Yan. So ano po yung tinuro nila? Yung pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo Jesus. Kaya meron pong naligtas na about 5,000. Diba? And then sa Acts chapter 8 naman po, Acts chapter 8 verses 34 to 35. And the eunuch answered Philip and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this, of himself or of some other man? Then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preach unto him Jesus. Diba? Sino po yung naligtas po dyan sa verse po na yan? Yung eunuch, di po ba? And so, paano po siya naligtas? Yan, sabi ng Bible dyan, someone preach Jesus unto him. Diba? Yan, so yun nga ang soul winning ay paghahayag. And ang soul winning po ay paghahayag, pagtuturo, pangangaral sa pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo Jesus. Yan, yun po yung soul winning. At kaya yung ikukwento mo lang yung experience mo, di ba? And so paano ka naligtas?
And isipin mo lang kung paano ka maligtas. Yan, sinasabi ni Pastor sa atin na hindi naman natin kinakailangang pumunta sa Bible school para gawin natin yung soul winning. Yan, so i-share mo lang, ikukwento mo lang kung paano ka rin naligtas. Yan, di ba? Yan, sabi ng Bible, we are witness. Kung tutuusin nga, tayo yung tayo po yung totoong witnesses. Yan. Hindi po yung mga naglalakad-lakad siyaan at may hawak-hawak na pamphlets, tapos naka-display, tapos iaalok sa atin, tapos sasabihin sa atin na, donation lang, di ba? Para sa printing. Yan. Yan. So tayo po yung totoong witnesses. Yan, di ba? Hindi po sila. Yan. So kasi, ano yung kukwento natin? Yung na-witness po natin. Yan, sige. Hindi ka mag-witness kung wala kang naranasan, wala kang karanasan. Di ba? Ano yung karanasan natin? Yung salvation, yung kaligtasan. At yun yung ikukwento natin kapag tayo po ay nagso-soul winning. So wag natin kakalimutan, napakasimple lang ibig sabihin ng soul winning. Yan, ipagtuturo, pangangaral ng pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo Jesus. So, bakit nga ba kinakailangan natin gawin ito? Di ba, last time, nabanggit ko sa inyo ng dalawa. And bakit kinakailangan natin gawin yung soul winning? And ano po yung kahalagahan po nito? Diba? And bakit natin ginagawa? Napakaganda kasi na kung meron man tayong isang bagay na gagawin, nauunawaan natin ito. Yan, diba? Kung meron tayong nakakatakot yun na meron kang zeal pero wala kang knowledge. Yan, diba? Kailangan nating malaman ano ba yung soul winning at bakit mahalaga yung soul winning. Yan, unang-una last time na naibigay ko po sa inyo na ang soul winning, mahalaga yung soul winning dahil ito ay inuutos ng Panginoon. And so alam naman po natin yan, di ba, sa naging verse na binabasa po natin sa Matthew chapter 28, 19 and 20. And then sabi din po sa Mark, nabanggit din po sa Book of Mark. And so sabi ng Bible sa Book of Mark 16:15, and sabi po dito, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And so, sabi po dyan, and sa verse 15, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Yan, so ano po yung utos ng Panginoon na dapat nating sundin? And kahit saan, and kahit sino. Diba? Kahit saan, kahit sino, wag nating palalampasin. And di ba nga kayo may mga, kaya nga pag laging pinapaalala ni Pastor sa atin na kung meron man tayong pupuntahan, and yung mark na iiwan natin doon ay yung pagsusulwining po natin, yung pag-share po natin. And ba, kaya kung may mga activity, kung may mga okasyon, yan sa bahay, sa family po natin, yan sabi nga lagi ni Pastor, pinapaalala niya sa atin. Yan, so naalala ko pag tuwing magpapaalam kami, uuwi lang po kasi may namatay ganyan o may ganito, meron pong ganito sa sasabihin ni Pastor, siguraduhin mo lang na mag-share ka doon, 'di ba? And sabi niya sa amin, kung pupunta ka doon at hindi ka rin lang mag-share, wag ka nang pumunta, 'di ba? Yan kasi yan sayang yung kaluluwa na dapat mabahagianan, pero dahil andun ka pero hindi mo share, yan, so sa isang araw isisingil yan sa atin. Kaya yun laging paalala po ni Pastor sa amin na every time na may pupuntahan ka, and huwag kakalimutan na mag-share. Yun yung unang bagay na gagawin po doon. Yan, so samantalahin natin yung bawat panahon, pagkakataon na tayo po ay makapag-share ng Word of God. Yan, so huwag natin kakalimutan na yun ay inuutos ng Panginoon sa atin. And then pangalawa, yan, so nabanggit din last time that sinners are perishing. Yan, so sa Revelations chapter 20, Revelations 20 verses 14 to 15. Yan, sabi po dito ng Bible, yan, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. And so, ito po yung ito po yung huwag nating kakalimutan. Ito po yung lagi nating titingnan na kalagayan ng taong unsaved. Diba? Na isang araw kapag siya ay namatay at hindi siya tumanggap sa Panginoon, yan, magbabayad siya ng kasalanan sa impyerno. Alam naman po natin kung anong meron sa impyerno, di po ba? And kaya huwag nating titingnan yung kalagayan ng tao physical.
Yan, hindi dahil mayaman ito, may pinag-aralan, hindi na siguro niya kailangan ng Panginoon. Hindi po. And lagi po nating titingnan yung kalagayan ng tao spiritually. Yan, na ang tao, ayon sa Romans 3:23, siya ay makasalanan. Romans 6:23, na may kabayaran yung kasalanan. Yan, ano po yun, saan po magbabayad ng kasalanan? Sa impyerno. And so wag po nating kakalimutan yun. Yan, yung kalagayan ng tao. Yung kalagayan ng tao spiritually. Yan, wag po nating, yun po lagi yung titingnan po natin. Yan, na isang araw itong katabi ko dito sa sasakyan, and itong kausap ko, itong kaibigan ko na nagkakape, na hindi ko nabahagian ng salita ng Diyos isang araw kasama ko siya nagkakape dito, pero isang araw magkahiwalay kami ng pupuntahan dahil hindi ko nabahagian ng salita ng Diyos. O, di ba? Kasi minsan may mga friends tayo. Di ba, may mga friends tayo minsan, naglalakad tayo dyan, along Session Road, gano'n. Tapos bigla natin silang nakasalubong, mga old friend natin, nakasalubong natin, nakapagkwentuhan na tayo, lahat-lahat. Yan, so kung ano yung taon na nagkahiwalay kayo, doon yung start ng story ninyo, di ba? And then malaman na, and then nagkahiwalay na kayo, and hindi mo pala na ibahagi yung kaligtasan, di ba? Yan, kaya ang lagi nating tatandaan ay yung kalagayan ng tao inside, na siya ay makasalanan, di ba? So siya ay makasalanan, at yun nga magbabayad ng kasalanan sa impyerno. Yun lagi yung titingnan po natin. And so bakit mahalaga yung soul winning? Inuutos yan ng Panginoon. And pangalawa, and sinners are perishing. And pangatlo, and love is constraining us. Yan, di ba? Pag sinabi natin constraining, yan, ito po yung God's love na nagko-compel sa atin, nag-urge sa atin, nagda-drive sa atin na gawin yung soul winning. And 'di ba? Yan, so kung meron mang isang bagay na nagtutulak sa atin para tayo ay maging committed sa soul winning and sa discipleship, ito yung pagmamahal ng Panginoong Diyos na sa atin. Kasi naniniwala ako at lagi nating naririnig sa preaching na kapag ang isang tao ay ligtas na, yan, so meron tayong compelling spirit, and meron something within us na na-experience natin yung pagmamahal ng Panginoong Diyos, at hindi natin kung na-experience natin yung pagmamahal ng Panginoong Diyos, at andun yung urge natin, yun yung urge natin para ibahagi din sa ibang tao, 'di ba? Yan, so yung naranasan natin na pagmamahal ng Panginoong Diyos, yun din yung i-share din natin sa ibang tao. Yan, di ba? Yan, so millions of people. Yan, so ang dami-daming tao na hindi natin alam, nakakasalamuhan natin diyan, na hindi natin alam kung sila nga ba ay sila nga ba ay nakakilala na sa Panginoon, tumanggap na sa Panginoon. Yan, kaya yung isang tao na ligtas ay magkakaroon ng desire na i-share din sa taong hindi pa ligtas yung kanyang naranasan. Di ba? Yan, kaya nga lagi sinasabi ni Pastor sa amin, it is imposible na ikaw ay ligtas ka na tapos wala ka malang desire na mag-soul winning. Di ba? And dahil naalala ko si Sir Tom lagi kapag nag-share siya about sa soul winning, na sinasabi niya na soul winning is a beggar telling another beggar where to find bread. Di ba? Yan, so ganun din tayo, naranasan natin yung ang pagmamahal ng Panginoong Diyos, napakaganda na maibahagi din natin yan sa iba. Yan kagaya ni Paul sa Romans chapter 9. 9 ba yun? Tama. Romans chapter 9. Puntahan po natin sa Romans chapter 9. And so Romans chapter 9 verse 3. Verse 2. So umpisahan po natin sa verse 2. Ano pong sabi ni Paul po dyan? That I have great heaviness and continual sorrow in my heart. Yan. So ano pong nararanasan ni Paul? Sabi niya, great heaviness. 'Di ba? Kabigatan. Sobrang kabigatan. 'Di ba? Sobrang kabigatan and continual sorrow. Yan. So ano po yung bakit po meron siyang kabigatan at meron siyang continual sorrow? Sabi diyan sa verse 3, for I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh. Yan, so sinasabi po ni Paul dyan na kabigatan po niya
at yun ang nagbibigay sa kanya ng continual sorrow, yung gusto rin niyang mabahagian yung kanyang, hindi lang yung mga kanyang, lahat ng tao, di ba? So yun yung nagbibigay ng kabigatan po sa kanya. So sa atin din po kaya, nagbibigay din po kayo sa atin ng great heaviness, continual sorrow, yung hindi natin, yung mga family po natin, yung members ng family natin na hindi pa ligtas, yung mga kamag-anak po natin, yung mga tao diyan sa paligid. Yan, sila po kaya ay nagbibigay din sa atin ng kabigatan, kapighatian na hindi natin sila mabahagian. 'Di ba? Yan po yung po ni Paul po diyan, na gusto niya ay gusto niya na mabahagihan sila. And kaya nga may mga verses diyan sa Bible na sabi diyan na from house to house, yan sa Acts 20:31 po ata yun, na sinasabi diyan na from house to house ay nagsusulwining sila, nagwa-warning sila ng mga tao night and day. 'Di ba? So ganun siya ka na mag-share ng word of God, ng ganun siya ka dedicated, yan, ganun siya ka committed na mag-share ng word of God, na ginagawa niya na ng day and night. Yan, dahil sa kagustuhan niya na yung mga tao ay maligtas. 'Di ba? At wag natin din kakalimutan na sinasabi sa Peter na ang kalooban ng Panginoon sa lahat ng tao ay tayo po ay maligtas. And kaya isipin natin, dahil yan ay gagawin natin yan dahil command yan ng Panginoon, yung mga tao na papahamak sa impyerno, and yung love na natanggap natin, naranasan natin mula sa Panginoong Diyos, yun yung nagda-drive sa atin. Yun yung nagko-compel sa atin, yun yung nag-urge sa atin. Alam mo yun yung hindi mo ma-resist yung naramdaman, naranasan mo na pagmamahal ng Panginoon, na maibahagi mo rin yan sa ibang tao. Di ba? So, huwag nating hayaan na tayo lang yung makaranas ng pagmamahal ng Panginoong Diyos. Yan, napakaganda na maging instrument tayo para yung ibang tao maranasan din po nila yung pagmamahal ng Panginoong Diyos. So paano mangyayari yun? Yan, yung maging committed po tayo sa soul winning and discipleship. Yan, so hindi natin alam, di ba, na hindi natin alam kung gaano kahalaga yung trabaho na ginagawa po natin. Di ba? Yan, maaring ang tingin man sa atin sa mundo ay parang pagsasayang lang ng oras yung ginagawa po natin. Yan. Pero wag tayong padadala doon sa mga naririnig natin mula sa mundo, 'di ba? Pero yung magdadrive sa atin ay yung pagmamahal na naranasan natin mula sa Panginoong Diyos. 'Di ba? Kasi marami tayong naririnig, kung hahayaan lang natin na yung naririnig natin sa paligid, yun yung papayagan natin na mag-rule sa atin, hindi malabong maging committed tayo sa soul winning. 'Di ba? Yun pa nga lang sabihin sa atin na nagsasayang tayo ng oras, di ba? Nag-iikot-ikot ka dyan, di ba? Yun palang mga, pag naranasan natin yung mainit, tapos akyat-akyat, lalo na dito sa Baguio, walang patag, di ba? Yung sabi nila, airport lang daw yung patag dito sa Baguio eh. Di ba? Ang hirap, ang init-init, tapos naglalakad ka dyan, di ba? Yan, pag narinig mo yung mga, tapos makakarinig ka pa ng hindi maganda, na sinasabi nila, kapag nag-share tayo dyan, nagbabahay-bahay tayo dyan, hindi tayo makakapag-win. Hindi tayo magiging committed na maging soul winner and maging discipler, 'di ba? And kaya kung meron man dala-dala natin pag tayo ay nagso-soul winning, yun yung magpo-push sa atin to go on soul winning, yun yung naranasan natin na pagmamahal galing sa Panginoong Diyos. Yan. So, bakit mahalaga yung soul winning? Dahil utos ng Panginoon. Pangalawa, napapahamak yung mga tao. And pangatlo, and love is constraining us. So, yun po. Yan. Kaya iniwan na tayo. Nagtatanong na sana ako, may nag-leave na sa may nag-leave na sa GC. Ay, sa Google Meet. GC to. And so, yun, wag po natin kakalimutan yan. And para maging, para maging committed po tayo sa pag-uwi ng kaluluwa and sa pagdi-disciple. And so, yun po. And dyan po yung sa mga susunod, yan may mga karagdagan pa yan. Pero
sumisinyas na yung ating sumisinyas na yung operator at coffee time na daw. Ayan. Pero bago tayo mag-coffee ay tanungin muna natin yung mga kasamahan natin na nasa Google Meet tsaka dito kasama natin dito sa studio. Yan, Sister Robbie May. Yan, so yan, so ano yung para Ma'am Isabel kay Ma'am Robbie May. Yan, so ano yung bagay na nagpo-push sa iyo? Ano yung bagay na nagda-drive sa iyo para ikaw ay maging committed sa pagsoul winning at sa pagdi-disciple? Yes, ikaw muna. Maraming salamat po. Sa akin po, ang nagpo-push po sa akin na mag-soul winning at mag-disciple is yun nga po yung nabanggit nila is love and compassion. Kasi kung alam mo po sa sarili mo na yung hell is totoo, at alam mo na mapapahamak po yung mga tao doon, ay ito po yung time na maipapakita po natin yung compassion natin sa kanila para maituro po yung tamang daan. Yun po. At isa din pong nagpo-push sa akin, kasi po sa akin personally, ito po yung nagiging spiritual joy. Ito po yung nagiging joy ko. Minsan na-experience ko po yun or na-experience ko po yun lagi na na minsan marami pong mga nangyayari or nadi-discourage ka or nalulungkot ka. Pero alam niyo po yun yung kapag nakapag-share ka, tapos nararamdaman mo na totoo talaga siya na tumatanggap sa Panginoon at tapos nandiyan na yung gusto niya nang sumama sa'yo or po, nandun yung joy mo na mararamdaman mo, Kaya, yun po yung nagpo-push sa akin to win souls and disciple. Amen. It's a joy. Diba? Oo, di ba? Parang, di ba pag may mga namimit talaga tayo na tao na gano'n, di ba? Na pag sineran mo siya, nalulungkot ka, di ba? Sino man yung mga nalulungkot dyan, alam nyo na yung gamot. Meron na tayong gamot sa kalungkutan. Ano yun? Soul winning. Di ba? And soul winning. And di ba, minsan nga pag may tayo talaga, di ba? Na-sharean natin, tapos tuwang-tuwa din siya. And masaya ka rin, di ba? And so yung nabanggit natin last time na hindi lang yung kalangitan ang masaya kapag mayroong isang taong naliligtas. Di ba? Maraming masaya eh. Unang-una, masaya ka na nag-share sa kanya. Pangalawa, masaya yung shineran mo. And pangatlo, masaya yung kalangitan. Di ba? Tapos nangako pa siya na pupunta na mag-a-attend. Tapos sinundo mo, tapos hindi pala yun lang. yun lang, napaasa ka. Pero at least nabahagian siya. Yan, si Ma'am Isabel naman. Kasi nakikita ko si Ma'am Isabel every Sunday talagang siya eh. Very siya sa soul winning. Wow, sana Enthusiast. Good morning ulit. Nagpapasalamat ako na may pastor talaga tayo na nag-i-stand. Nagpe-preach palagi na dapat mag-win tayo ng kaluluwa at nag-i-encourage sa atin. So, doon sa pakikinig ng preaching, unti-unting natututo and then nagkakaroon na ng compassion sa souls. Wow. Hanggang nagpapasalamat ako na may share sa akin ng gospel. So ngayon hindi na ako pupunta ng impyerno. So yun din yung isang parang nagda-drive para sa sarili ko. Wow. Na makapag-win ng kaluluwa para yung alam mo na isa ka sa maging instrumento para hindi mapunta yung isang tao sa impyerno at yun yung magko-commit ka na mag-win ng souls sa Panginoon. Yun ba yun? Yun. At yun lamang po, and to God be the glory. Oh. Amen, Ma'am Isabel. Meron siyang compassion. At yun nga, yung pa lang yung isipin pa lang natin
na yung tao mapapahamak sa impyerno, di ba? Sapat na yun para ah, sapat na yun para makumpel tayo na mag-share i-share natin yung death, burial, and resurrection ng Panginoong Kristo Jesus, di ba? Yan. So, Sir Mark naman, ano masasabi mo, Sir Mark? Bago ka magkape. Tuwang-tuwa si Sir. Batiin mo. Ayan, good morning po sa tipong lahat at yun nga po yung nagdadrive sa akin para mag-win ng souls. Unang-una yung hindi yung kaligtasan na naibagi din sa akin. Kasi kung walang nag-share sa akin, natural, wala rin ako dito na magbabahagi ng salita ng Diyos. Then yung pagmamahal sa kaluluwa, yun yung nagdadrive sa akin. Kasi pag once na wala kang pagmamahal sa souls, hindi mo rin mamahalin yung ministry na pinagkalob sa'yo ng Panginoon. So yun lamang po. Wow, naman si Sir Mark. Yan, talagang yung love. Yung love na... Yung the last man standing dyan. Ano man, Virgie? The last man standing dyan. Sa studio. Sabi niya, kung wala ka daw love sa kaluluwa, hindi mo rin mamahalin yung ministry na ibinigay sa'yo. Oh, diba? Yun talaga yun eh. Parang pwede na, Mark, may pag-asa na tayo. Yan, so sabi po ni Ma'am Emilia po dito, sabi niya, nag-push sa akin bakit ako nagsusulwin, then ay yung love. Yan, yung love. Una pa lang ang Panginoon, perfect example siya sa atin. Perfect example sa atin. Hindi po biro mapunta sa hell, yung lang mapasok ka, masakit na. How much more? How much more kaya yung apoy doon na hindi namamatay? Diba? Yan, so amen. Thank you po Ma'am Emilia sa na-share niyo po na experience po ninyo. So totoo po yun, di ba? Yan, so sabi nga, hell is real. Yan, totoo yan. At kapag inisip mo yan, and magkakaroon, kung totoong ligtas ka, ay magkakaroon ka talaga ng compassion. Diba? Magkakaroon ka siya ng compassion sa mga tao na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Yan, so thank you po. And so, Lana. And so, batiin po natin yung mga dumagdag na mga viewers po natin. Yan, si Ma'am Myra Salarson, good morning po sa inyo. Ma'am Agapita, good morning po. Ma'am Alicia Rivera, good morning po sa inyo. And Sir Erwin, Sir Erwin, good morning po dyan. Morning ba dyan sa inyo? And si Ma'am Maria Cristina Kaabay. And so maganda po. Sa susunod ay makasama ka po namin sa Google Meet. Yan. So yun lang po yung mga dumagdag. And then anyways, muli sa mga and sa mga nanood pero hindi naman kayo nag-comment, hindi po kayo nabati. Good morning. Good morning po ulit sa inyo. Yan, so diyan po nagtatapos yung ating devotion ngayong Thursday morning. And at huwag po natin kalimutan yung mga Bible studies po natin at yung yung mga morning devotions bukas po sa pagmamahal ng isang ina, and then sa Sabado hanggang sa Sunday po. And so yun lang po. And Ma'am Robbie May, wakasan niyo tayo sa panalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat, Lord, sa patuloy niyo pong pag-iingat sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong katapatan sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, niyo pong pagmamahal po sa amin. At Lord, kayo po nawa ang patuloy na manguna, Panginoon, sa amin sa araw na ito. Bigyan niyo po kami, lagi niyo pong ilagay sa aming puso, Panginoon, yung love and compassion, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na aming pong makakasalamuha, Panginoon, at may bahagi po namin ang inyo pong salita po, Panginoon. At kayo po, Panginoon, sa araw po nito, bigyan niyo po kami ng wisdom, Panginoon, sa aming pong saturation, at kayo po, Panginoon, sa mga Bible studies, Panginoon. At patawad po, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you everyone and God bless po. Thank you. God bless. Bye. Bye-bye.
is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.